Hi guys, for today's video i-share ko sa inyo kung paano nga ba alagaan ang poinsettia. Pagkatapos nga namin ma-spread lahat at natapos nga namin ito mapilian at ang natira na lang dito ay yung malalaki at mabulyong. So binawas nga namin dito yung maliliit na kung saan ay hindi na ito aabot doon sa tamang time na dapat mamumulaklak ito at mag-change ng color. Hindi pa nga ito ang final na hitsura niya dahil kailangan pa naming i-pruning ito. Dahil September pa nga ngayon at ito ay malaki na. So kailangan namin bawasan ang height para pagdating ng November ay ma-meet namin ang saktong sukat nito. Pinopruning nga namin ito para maging pantay-pantay ang height nila kasi nga may maliit at may sobrang laki naman. Pinopruning namin ito hindi lang para mapantay namin yung bawat height nila. Isa din sa mga rason kung bakit namin pinopruning ito ay para ma-promote namin yung buds o magkaroon o may bagong uusbong na mga buds nila at para magkaroon din ng mga madagdagan din ang stem counts. Pag marami kasing stem, mas maganda tingnan yung isang pots, mas maganda tingnan at mas mabulyong tingnan. Pagkatapos nga namin ito ma-pruning, yung mga bagong buds na uusbong, sila na yung aalagaan namin hanggang sa mag-change sila ng color at hanggang sa mabenta na ito. Yun na aalagaan namin at dapat walang mga insects na dadapo doon or mga uol. So sa part na ito, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-pruning. Sa in-between ng dalawang leaves na yan ay tinatawag na internode. At yung malapit sa leaves naman o tinutubuan ng dahon, yan ang tinatawag na nodes. Ang nodes, ang part ng nodes ay dyan uusbong ang buds. At dahil ang pruning na nga ito ay pag tumubo na yung buds, dyan na magpo-focus yung nutrients kaya mas maganda na yung bagong mga tutubo ng mga stem. Kung magpo-pruning nga kayo ay dapat kukunin lahat na may mga mata or yung mga sanga-sanga na mga maliliit. Kasi kapag hindi nyo yan kinuha, ay dyan mag-focus yung nutrients at yung mga dapat sa buds na tutubo ay matatagalan sila pagtubo kasi may mga maliliit pa at sila yung mas madaling lumaki. Bali ang mangyayari doon ay mai-interrupt yung pagtubo ng buds, mas matatagalan kasi yung nutrients ay hindi nakafocus doon sa pagpropromote ng bagong buds. Kaya ito na yung bago naming itsura sa greenhouse. After 1 week, ito na yung mga buds na tumutubo. Sila na yung mga bago at yan na ang alagaan namin hanggang sa maibenta ito. At mag-change pa sila ng color at gagawa din ako ng bagong video doon. Ang bilangan ng poinsettia namin dito sa loob ng greenhouse ay sobra 50,000. At sa pag-season nito ng November ay siguradong mauubos din yan lahat. Sa pag-alaga nga ng poinsettia ay hindi ito madali kasi marami kang i-consider, lalo na yun sa pag-pamumulaklak na siya. Dapat mahaba yung gabi kaysa umaga. So ang ginagawa namin ay nag-shading kami para mas mahabaan yung gabi kaysa umaga. At hanggang dito na nga lang ang video ito. Pag nagustuhan mo ang video ito, please like and follow my page at huwag kalimutang i-share. Salamat!